Amen. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon. Isang napakalakas sa palakpak para sa Diyos na buhay, para sa Diyos na nag-ingat sa atin sa buong taon. Hallelujah. Bless God. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat dito sa ating morning service. Pwede bang bigyan lang natin ng virtual handshake ang ating katabi? Kasama with the beautiful eyes. Yan. Welcome po. Welcome po to our morning service and even to our online viewers. We welcome you. God bless your life. And today, we will continue on our series, Bounce Back. Tayo po ay naniniwala that this year, 2021, God will restore things sa buhay natin. Whatever that was lost, whatever that had been slowed down sa 2020, we believe that God will give us a bounce back this year. Pwede po ba i-declare lang natin, I'm bouncing back. I'm bouncing back. We learned that kahit pala gaano tayo kalagpak noong 2020, kung gaano man kalalim ang ating linagpakan 2020, kung gaano man tayo nalubog on 2020, we have the power to bounce back. And that is through God. And today, we'll come to our second installment po. No? Ang pag-aralan natin today, let's go back to the basics. Ako po ay naniniwala as a pastor that if we really wanted to bounce back, tayo po ay kailangan bumalik sa basics. Karaniwan po ang iniisip natin, kapag gusto nating ma-bounce back, we need to do something different. Okay? Pero ako naniniwala po that if you want to bounce back, and this is also God's principle, balikan lang po natin yung basic. Minsan, masyado nating pinapakomplikado ang lahat. Especially yung mga Kristiyano, na tayo po na yung matatagal na, pinapakomplikado natin na lahat. Lord, bakit ba hindi pa ako nagpa-prosper? Lord, bakit ba hindi ko ma-hit yung goal? Masyado natin pinapakomplikado, samantalang ang sagot lamang naman ay on the basic. Okay? Patunayan po natin yan as we go along. Nang breakthrough po natin is not long, far away noong mga advanced skill o mga bago na namang verse, bago na namang revelation. I believe the breakthrough ng Panginoon this 2021 is on the basic. Balikan lang natin yung basic things na natutunan natin, basic things yung inumpisahan natin, and then I believe you will experience a bounce back. So let's define first. Ano po ba yung basic? Kapag sinabing basic, Ano ba yon? Basic. Yan, karaniwan po, narinig yan, mga galawan millennial po yan. Kapag madadaling bagay, sasabihin lang, basic. Mga ganun, basic, na-solve yung math. Basic lang. Ano po ba? On the dictionary, ito po yung ibig sabihin ng basic. Provide the base or starting point from which something can develop. Okay? Kumbaga, siya po pala, kapag pinagsasabi nating basic math or whatever basic it is, basic is the foundation. Okay? Sa isang bahay po, hindi pwedeng yung column kaagad o kung ano man yung gusto mo, yung hagdanan kaagad itayo mo. Hindi, uumpisahan natin sa basic, which is the foundation. Sa lahat po ng bagay, ito po ang pinagbabasihan natin lagi. Okay? Binabalikan natin pinakapundasyon ng ano paman sa ating buhay. Okay? Pero tayo pong mga tao, especially, kaya nga siya basic lang, hindi naman yun talaga ang goal natin . Sino dito gusto magpatayo ng bahay, pundasyon lang ang gusto mo? Hindi yun ang goal natin. Diba? Ang goal natin, makita yung mansion natin. Hindi yun ang goal natin. Kaya karaniwan, we despise the basic. Ganito po kasi tayo, human nature lang po, madali lang yan . Lagpasan ko lang yan, pasukin ko lang yan kasi ang target ko talaga yung mataas na sahod. Okay? Minsan na-neglect natin yung power of the basic because meron tayong tinatanaw beyond the basic. Ito po, sa mga millennial, mga 90s po, natatandaan niyo po ba si Sakuragi? Tingnan niyo yung katabi niyo. Natatandaan niyo ba si Sakuragi? Isa sa pinakasikat yan. Sino man di nakakaalam niyan, balikan niyo lang po sa Slam Dunk. Ito po, si Sakuragi po, diba, newbie siya. Sa mga nakakaalam po, newbie siya at meron siyang crush na mahilig sa basketball, inaya sa basketball, at meron siyang doon kutanggali, si Rukawa. Okay? Si Rukawa, na napakagaling mag-basketball. Siya baguhan pa lang. Ano lagi sinasabi sa kanya, sa mga nakakalam, ano lagi sinasabi sa kanya ng kanyang trainer? Hanggang basic ka lang. Okay? Basic dribble ka lang, samantalang nag-i-slam dunk na yung kanyang karibal. Ang gusto niya, mahigitan niya si Rukawa, pero ang sabi sa kanya ng coach niya, trainer niya, basic ka lang muna. Basic dribbling lang muna.
Alam mo yon, hindi naman asar na asar nga sa Kuragi dun sa sa basic na ginagawa niya. Lagi na lang gano'n ang ginagawa niya. Ang goal niya, mahigitan yung tao, yung karibal niya. Pero kailangan niya mag-umpisa on the basic. Sa kahit anong pong larangan, kung ano man gusto natin na marating sa buhay, we always need to start on the basic. Hindi yun ang goal natin, pero kailangan dun ka mag-umpisa. Okay? Sa mga empleyado po, meron po tayong tinatawag na basic salary. Yung pangtawid uhaw na sahod, mga ganun, no? Meron po tinatawag, 'di ba, kapag ikaw po ay bagong empleyado, sinasabi nila, ito ang basic salary para sa posisyon mo. Okay? Ito lang muna. Siyempre, ikaw naman, hindi lang naman yun ang hangad mo. Sa mga nag-apply po, sa may mga trabaho, alam ko nasa isip mo, mukhang hindi pa to sapat, pero kailangan mo mag-umpisa on the basic. Okay? What I learned in life based on sa pag-aaral po sa basic, ganito po pala, that you can only go as far as your mastery of your basic. Okay? Yung layo ng mararating mo, yung taas ng mararating mo, base lamang doon sa pag-master mo, pagiging expert mo on the basic. Okay? Kami po, nung 2020 po, ako po ay nabigyan ng, hindi ko po gusto yun pero pinagkatiwala po sa akin ng aking mother, isang business. Yung showmaking, nakikita niyo po dun. Nagbebenta po kami last year dyan sa baba. And then, pinamanage lang sa akin, And ito po pala, networking yun Networking po pala, So, nakikinig po ako sa mga seminars. And lagi na lang ako naasak na, naka-isang meeting lang ata ako Dahil nung pinapakinggan ko, paulit-ulit lang, yun lang din naman pala ang point nila. Paano ka yumaman? Ganito lang, sisipagan mo lang, effort lang. Post ka lang. Tingnan mo, kahit saan ka mapunta, lahat ng seminar attenan mo sa pagiging successful, isa lang ang pinapatungkulan nila. Tamad tayo. Diba? Kasi sinipagan ko Talagang ginawa ko lahat. Talagang gumapang ako. Talagang sumunod ako sa mga boss ko. Laging ganun na lang ang sinasabi sa atin, masamang ugali daw tayo kaya hindi tayo mayaman. Sila daw yung masusunurin. Sila daw yung masisipag. Diba? Laging ganun ang point nila. What I am telling is that kaya pala sila nakarating doon sa level nila. Mayaman na sila ngayon. Milyon-milyon na kinikita nila. Kasi sinipagan nila. Basic. Hanap tayo ng seminar Saan ba talaga yung tamang marketing strategy para kami ay kumita ang business namin? Ang tamang marketing strategy, mag-post ka na mag-post. Yun lang din ang sasabihin nila. Pare-parehas lang halos. Isa lang ang boiling point nila, the basic. Pero tayo na mga hindi pa nakakarating doon, gusto pa natin ng iba. Gusto pa natin ng advanced skills. Gusto pa natin ng master class. Pero yung basic, hindi natin na-master. In life, it will always be the mastery of basic. Even on the spiritual life. Sino dito yung nangarap lang na, ako po, personally, na ako po ay nung bata, ay hindi naman po talaga ako masyadong mahilig sa church na yan. Pero one thing, lagi sa akin, though unti-unti, lagi kong I am desiring to be somehow ako na yung nag-i-speak, mga ganon. Nagdi-desire lang, pero wala akong, sa palagay ko, hindi ko kaya yon. Kaya nagdi-desire lang. Alam mo yon, yung nag-umpisa lang dun na mag-desire ka, tapos sa lahat dito, sa mga nangangarap po na magiging pastor, lagi ang sasabihin at mga pinakikinggan ko, pag-pray mo lagi. Alam mo yon, lagi kang binabalik nila sa basic. Mag-devotion ka muna. Alam mo yung gustong-gusto mong maging pastor pero devotion mo ngayon hindi mo ma-master. Gustong-gusto mong maging magaling na cell leader, dumami yung tao mo pero yung simpleng pag-follow up lang. Basic lang. Basic na pag-text lang. Hindi mo magawa. Diba? Yung you want to reach something pero ayaw mong nung basic. Kaya ikaw ngayon, hanap ka ng hanap, Lord, ano pa ba gagawin ko? Ano pa bang revelation? Ano pa bang pagpapalo ang gagawin mo sa akin para lang marating ko yon? Ang Panginoon, sinabi na sa atin, basic lang anak. Ayaw kanya maging komplikado. Balik tayo sa basic. Dahil ganito po tayo, If you will not value the basic, those who don't value the basic ends in tragic. Sa mga ini-skip po, ang mga basic skills, mga basic learnings, mga pundasyon.
Hindi na para sa akin yan. Alam ko na yan. No, yung mga ganong galawan, alam mo na yun, ang ending nun, tragic. Eh yung hindi mo na binavalue yung naumpisan mo, yung pundasyon mo. It will be a tragedy to us. Okay? Kaya ito po, no, for example po, sa mga na mahilig sa basketball po dito, di ba once po ang player na injury, ay matagal na recovery, gusto nilang mabalik yung kanilang laro. Ang gagawin nila, basic lang. Babalik at babalik sila sa basic. Okay? Kaya mga kapatid po, don't neglect the basic things in life. Basic po na natutunan natin in the spiritual sense, the prayer, thanksgiving, praise natin sa Panginoon, yan lang po, magiging bala mo yan and you will be bouncing back. Pakita ko po sa inyo, no, na yung danger kapag you are neglecting the basic. Ito po, no, there is a particular priest on the Old Testament na kung saan, basic lang naman eh. Ito medyo nagtanong ako sa Panginoon, Lord, bakit naman napakalupit naman ng judgment mo sa kanya? He just neglect the basic. Ito po siya, no, si Prophet Eli during that time. Then, in-approach siya. Ito po yung sinabi sa kanyang, pre-announce na judgment sa kanya ng isang man of God. He said to him, "This is what the Lord says. I revealed myself to your ancestors when they were under Pharaoh's control in Egypt." Okay? I choose one of your ancestors out of all the tribes of Israel to serve as my priest, to sacrifice burnt offerings on my altar, to burn incense, and to wear the ephod in my presence. Okay? Binibigyan ng detalye. Binabalik lang ng sa basic. Okay? Sabi ng man of God, etong si Eli, binabalik lang kita sa basic. Hindi mo ba alam na ikaw ang pinili namin, yung tribe mo, yung pamilya mo ang pinili namin to serve as my priest? Privilege mo yan. Okay? Binabalik niya sa basic na pagkatawag. And I gave your ancestors the right to keep portions of the sacrifice that the people of Israel burned on the altar. O ito, privilege mo. Sila kasi po, during the Old Testament, nag-o-offer. Yung mga fat portions para sa kanila, kakainin nila yon. Then, ito yung kanyang pinakatanong sa kanya ng man of God. Why do you show no respect for my sacrifices and grain offerings that I have commanded people to make in my dwelling place? Bakit po sinabi yun? No? Ganito po kasi, no? Si Eli ay naging fat priest. Bakit? Siya po ay kinukonsume niya yung mga best, no? Kumbaga sapilitan pa. Yung mga lahat na mag-o-offer, ito, bigay mo to sa priest, itong mga malaman, no? Mga yung mga putok-batok, no? Ibigay mo sa priest. Okay, yung kinakain niya yon. Ito po, no, sa kanila as a priest, sila po, na-observe na nila yung before nila, yung kanilang mga sinundan nila. Alam nila na ito lang dapat, ito yung regulations. Basic lang po yun eh. Kasi bago po sila maging priest, sa sangkatutak na kinakabisado, sangkatutak na pinagdadaanan na consecration, basic po sa kanila yon. Okay? Pero hindi niya binigyan ng respeto ang basic. At the same time, ito pa ang kanyang question sa kanya ng man of God. Why do you honor your sons more than me by making yourselves fat to the best of all the sacrifices offered by my people, Israel? Diba? Tingnan niyo po priest, hindi siya ginudge based on immorality. Hindi naman nangalon niya. Hindi naman naging drunkard. Naging mataba lang. So bawal palang maging mataba. Joke lang po yun, ha? Baka masaktan po yung iba no? So, ang kasalanan niya lang, kumain. Guys, sa totoo lang, yung January 1, yung sa New Year, yung mga kinain na lechon, no? Parang di naman masyadong masama yun, diba? Kung titingnan natin, no? Yung lahat ng mga pinagkakain natin nung Pasko, nung New Year. Lord, bakit yun ang kine-question mo sa amin? Diba? Basic lang yan eh. Hindi naman pala siya nag-fall on the other. Honoring sons, disrespecting lang yung sacrifice. Diba yung kumbaga, kung ako lang po ang magja-judge, no? Kumbaga, Lord, ano lang yun, medyo mababaw, diba? Kasi ang expected natin, yung mga dapat mga judgment, yung mga, syempre Lord, yung malala talaga. Yung 10 yung asawa, Lord, yung mga ganon, yung mga nanluloko talaga, mga nagnanakaw, diba dapat ganon? Pero, on the basic,
Si Eli po ay nagkamali lang on the basic things. Hindi niya dinisiplina ang kanyang anak na dapat ay dinidisiplina niya. Yung alam niya yung ginagawa ng kanyang mga anak. Nakikipag-relasyon, no, dun sa kanilang temple, dun sa mga babae dun sa kanilang temple. Alam niya yun eh. Kinorek niya minsan. Hindi sumunod ang kanyang mga anak, hinayaan na. Alam mo yun, very basic yung kanyang pagkabagsak. Kaya po, if we don't value really the basic things of God, we will end in tragedy. Basic lang po yun, ha? And this is the time, no? Ito naman po maganda sa Panginoon. Ang Panginoon, ang kanyang strategy, meron siyang aalisin to put up something new. Si Eli nagkamali. Pinaalis ng Panginoon, namatay po ang kanilang buong lahi because he neglect the basic. Nag-end in tragedy. Ng kanilang buong line, nagkatotoo, no? Hindi na kailanman nag-serve as priest. Nawala yung calling sa kanilang family line. Pero at the same time, merong rinaise up ang Panginoon na prophet, which is the prophet Samuel na nag-redeem ng Israel during that time. Kasi during the time of Eli, bagsak po ang Israel. Pero nag-raise up ang Panginoon right after umalis si Eli, a just prophet, the prophet of Samuel, na nagkaroon ng recovery, nagkaroon ng revival sa Israel. What I learned from God is that sometimes the way up is to go down. Na para pala marating natin yung gusto natin, yung goal natin. Of course, sino po dito yung nangangarap lang ng ganun lang, maliit? Diba? We all want to go higher. And we believe that this year will go higher, that will bounce higher. Parang wala po naniniwala doon na. We want to go higher, that God will bless us more, and that God will do miracles more in our family this year. We want that. Gusto natin yon, way up yon, gusto natin yon, ginogol natin yon. But let me tell you also the bad news. Para marating mo yon, hindi po ang daan ay pataas. Ang daan po, pababa. Wala na. Nawala na po yung mga kausap ko dito, no? Yung gusto mo, ina-attain mo, mas tumaas ang profit ng business mo. Gusto rin yan ng Panginoon. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, desire rin yan ng Panginoon, you'll be in abundance. Pero iba yung kanyang daan, hindi daan na pagganon, pataas. Ang daan niya, pababa. Wala na talaga. Yan talaga gusto. Yung gusto mo marating tong calling mo na to, no? Gusto mong mas lumalim sa Panginoon. Ang daan niya hindi yung pataas. Daan niya lagi pababa. Okay? You will see that it's always God's pattern on the Bible. Para marating mo yung goal mo. Para sa ating mga tao, ang goal, para marating natin yung goal natin, gusto natin, ang daan pataas. Ito dapat gawin ko, step 1, step 2, step 3. Pero ang Panginoon, step down. Step down 1, step down 2, step down 3. Lagi pong pababa. Pattern po yan ng Panginoon. You will see that. Pag-aralan po natin para malaman natin how to get that at paano ba natin malalagpasan itong way ng Panginoon. No? Paano gagawin ko na gusto pala ng Panginoon sa akin dito, pero papadaanin niya ako pababa. And I'm telling to anyone today, if you are on down season today, o kung naranasan mo on down season 2020, hindi yan ang destinasyon mo. Dahil ang destinasyon ng Panginoon sa'yo, way up. Patataasin ka ng Panginoon. Pero kailangan kanya munang padaanin pababa. And this also amazed me, no? Na ang Panginoon pala, for you to get there, He will need you to be down here. Pabababain ka muna niya. Ito po ay nasaksihan ko, no, on the life of Apostle Peter. Nakakatuwa po na one of my favorite character bukod kay Paul, no, na pinag-aaralan at ginagawang illustration is Apostle Peter. Because Apostle Peter, hindi ako masyadong makarelate kay Paul eh. Unang-una, hindi ako mamamatay tao eh. No? Pero medyo nakaka-relate ako kay Apostle Peter. Si Peter kasi yung, alam mo yon, gustong-gusto niya ang Diyos. Sino dito yung kasama ko na gustong-gusto ang Panginoon? Lord, I will follow you until I die. No, Lord, walang ayawan.
Okay, ganun si Peter eh. Diba siya yung tipong, Lord, andiyan ka sa tubig, naglalakad, lalapitan kita. Itong mga tao na to, kasama ko, ayaw kang lapitan. Lord, lalapitan kita. Yun ang gusto kay Peter, adik na adik sa Panginoon. No? Pero the same time, yung kanyang pagka-addict na yun, yun din ang kanyang naging downfall. Pwede pala yun no, na magkasabay. Gustong-gusto ko na mangyari to, Lord. Dinidesire mo ng husto ang Panginoon na ito yung gawin niya sa'yo. Gustong-gusto mo lumalim sa Panginoon. Gustong-gusto mong i-embrace yung calling mo sa Panginoon. Pero at the same time, yung ding desire na yun ang magiging downfall mo. Kaya yun po yung nakakatuwa kay Peter, no? Na tama ang desire niya. Pero at the same time, tinama ng Panginoon yung desire na yun. Pakita ko po sa inyo na kung paano, para mas lalo natin makilala si Apostle Peter. No? Na hindi lang natin siya kilala bilang someone who walk on water pero natakot. Okay? Ito po si Apostle Peter, one of the first encounter po niya with Jesus. Ito po ang una niyang ginawa ni Jesus sa kanya. Bukod po dun sa fish ito po yon. On John 2, Andrew, Simon's Peter brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Ito po si Andrew po, kapatid po ni Peter. Siya po ang nag-win kay Peter. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. That is the Christ. And he brought him to Jesus. Okay? Dinala ni Andrew si Peter kay Jesus. And ito ang unang ginawa ng Panginoon sa kanya. Jesus looked at him and said, mamaya po, balikan natin yung look na yun. Nag-eye-to-eye contact. Eye-to-eye contact. You are Simon, son of John. You will be called Cephas, which when translated is Peter. Ano po ang unang ginawa ni Jesus nung nag-eye-to-eye contact sila ni Peter? Pinalitan ng pangalan. Pangit kasi, no? Baho daw ng pangalan niya. Pinalitan. Meron pong significance yun, no? Una, on the Hebrew culture, no, name is very powerful. Kapag binigyan ka ng name, it will be parang description mo sa buhay mo. Kung ikaw tinawag ng Panginoon, Pogi, yun. Ganon, yun parang pampalakas ng loob. Pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan, Simon, son of John, into Peter, which means rock. Stable, malakas, parang indestructible. If you are Peter, which most of your life, ang tawag sa'yo ng tao ay Simon. And most of your life, alam ng mga taong nasa paligid mo, unstable ka. Yung sinabi mo ngayon, mamaya hindi mo gagawin. Yung masigla ngayon, mamaya may topak. Tapos biglang first time may nag-meet sa'yo. Na-meet ka, Messiah pa naka-meet sa'yo. Sabi, Peter, Simon, ang tawag sa'yo ng ibang tao, topakin. Ang tawag ng ibang tao sa'yo, toyoin. Ang tawag ng ibang tao sa'yo ay walang mararating. Pero ngayon, sinasabi ko sa'yo, Peter, sinasabi ko sa'yo, Simon, you are Peter. Sa mata ko, you are a rock. Strong, stable, may mararating. Kung ikaw si Peter, anong mararamdaman mo? For the first time, may nagtiwala sa akin. For the first time, meron nagsabi ng feedback sa akin, positive. At hindi lang ito someone. Ito ay the Messiah. Hindi lang ito basta-bastang tao. Bigatin to. The one who holds the word. The one who founded the world. Nagtiwala sa akin. Ano ang susunod mong gagawin? Ako po, personally po, kung ako ang binago ng Panginoon ng pangalan and I am in the place of Peter, ito magiging reaction ko. Lord, sinawag mo akong Peter, papatunayan ko na Peter talaga ako. Because all my life, I've been the unstable one. I've been the toyoin. Pero ngayon may nagtiwala sa akin, Lord, binigyan mo ko ng expectation. Lord, hindi ko pipiguin yun. Peter pala tawag mo sa akin, sasamahan kita hanggang kahit ako'y mamatay. Alam mo yun, yung na-uplift syempre. Alam mo yun, kapag binigyan ka ng pangalan ng Panginoon, di ba, nagbibigay din ng pressure. Burden. Na huwag ka more than conqueror. Nakita ka ng katabi mo, lulugmok-lugmok.
ano to, hindi ata to Kristiyano more than conqueror dapat to Alam mo yon minsan, nakaka-pressure po, no? Sino na dito yung naranasan? Ayaw mong tinatawag o ma-affiliate to being a born again. Aminin na po. Yung nasa school ka, oy, born again yan. Alam mo yun yung walang nakikipagbarkada sa'yo kasi alam nilang born again ka. Yung you despise the word na ang tingin sa'yo, born again. Yung laging sumusunod, yung laging mabait, yung laging nauutangan. Alam mo yun, yung word kasi na kinikerry natin na born again, yung tingin ng mundo, expectation nila, dapat cool, dapat mabait, dapat sumusunod sa batas, dapat ganito, dapat mapagbigay. Alam mo yun, nakaka-burden. One time, ito po personal po talaga, I loathe to be called a pastor. Kasi I have been a pastor at a very young age. Alam mo yun, yung parang kinuha na nila ang my young years. Mga ganun, no? Hindi na ako nakipag-inuman. Joke lang po yun, no? Hindi ko na nagawa ang mga dapat kong gawin. Mga ganun, no? Kasi tawag sa'yo, pastor, kasi kung saan ka pupunta. Alam mo yun, alam niyo po, kapag nasa school din, kapag natawag kang pastor, minsan nahihiya ako kasi alam ko, puro kalokohan ang ginagawa ko sa school, Puro pambubuli ginagawa ko, no? Alam mo yun, ang hirap tatawagin ka, biglang pastor. Sabi ko, get me behind me, no? Mga ganun. Tatawag ka sa school na pastor, naririnig nung iba. Alam nilang walang hiya ako dun sa mga klase ko, mga ganun. Tinutulugan ko yung mga teacher ko. Alam mo yun, no? Kasi kapag binigyan ka ng, kaya I loathe it Yung sinasabing, pastor ka, yung kailangan maging perfect ka. Kasi kapag quote and unquote na pastor ka, dapat ito ang gawin mo. Alam mo yun, biglang may expectation sa'yo ang tao just by a name. And that is what happens to Peter. Ganun din Pinilitan ng pangalan. Patunayan mo ngayon, Peter, na Peter ka talaga. Rock ka talaga. Kaya siya, sa lahat, siya nangunguna eto, kung di po ako nagkakamali siya lang atang pinalitan ng Panginoon ng pangalan. Yung alam niya na parang special siya. May kakaiba sa kanya. Pinalitan ng pangalan. Kaya all throughout his life and all throughout his journey with Jesus Christ, gusto niyang patunayan na talaga siya ay Peter, a rock. Na Lord, you walk on water, gagawin ko din yan. Kasi tinawag mo akong Peter. And nung pinag-aaralan ko po ito, I realize also, ganito rin tayo Na yung malaman ko na, Lord, I am more than conqueror, parang wala na akong karapatang malungkot sa mga problema ko. Pero hindi totoo yun Kahit, Lord, ilang beses ko naririnig na more than conqueror, kinakain ko na yung verse na Romans 8:37, Lord, kapag mayroong problema, nalulugmok ako Na Lord, brave, courageous, Lord, tumayo lang sa harapan, mag-pray na hiyang-hiya na ako Alam mo yun, it carries a great expectation sa atin. Whatever the name, Lord, God is my provider. Kakasabi ko lang doon sa boss ko, God is my provider, magbabayad ako ng utang. Lord, ilang taon na. Mga ganon, di ba? Merong expectation Born again ka pa naman. Ganyan ka magsalita. Akala ko ba kayo yung nagre-repair ng buhay? Ganon, no? Expectation. Naunawaan po. Peter, gusto niya yun. And Jesus Christ, hindi naman siya nagkamali. When He called Peter the rock, He is really the rock. Gusto niyang patunayan, ang gagawin niya, ang process niya, gusto niya paakyat. Pero ang Panginoon, iba ang process niya, pababa. Para si Peter, ma-recognize niya talaga yung expectation sa kanya. Ma-manifest niya talaga. Akala ni Peter, papunta doon. Pakita ako matapang ako. Pakita akong ganito ako. Pero ang Panginoon, hindi yan. Doon nagkamali po si Peter. Okay? Kaya po, on the next episode, after all the proving of Peter, which is ganito rin tayo, we want to prove to God that we are His daughter, we are His sons. Here comes His downfall. Nag-declare ang Panginoon sa kanya. Tignan mo,
Madalas ang kausap ng Panginoon talaga yung mga ganito yung mga Peter. God said something to Peter, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Okay? Simon, gusto mo talaga maging Peter dahil yan ang binigay kong pangalan sa'yo. Gusto mo talaga maging strong. Gusto mo talaga maging stable. But Peter, ito yung totoong process. Satan will try to sift you as wheat. Okay? Hahayaan ko magka-problema ka, Peter, para talagang ma-live up mo yung name ng Panginoon. And here's the good part. Hindi natapos ang Panginoon doon lang sa may problema siya, si Peter. Ito ang sabi niya, and when you had turned back, strengthen your brothers. Peter, magkakaproblema ka. You will be on such a downfall. Your faith may crash. Yung talagang deplete ang faith mo, pananampalataya mo sa Panginoon. You will feel afraid, Peter. But here's the promise of God. When you turn back, when you bounce back, then you will strengthen your brothers. Biro mo yun, no? Ang Panginoon, pinababa muna si Peter, pero hindi yun ang destinasyon ni Peter. Ang destinasyon ni Peter, yung pataas. He will strengthen the brothers. He will be the catalyst so the 3,000 will be saved on the day of Pentecost. Pero ang daan, pababa. Peter, when you turn back, when you bounce back, Peter, saka mo malalaman na dun mo pa lang mararating yung gusto ko para sa'yo. Pababa talaga ang Panginoon. Hindi pataas. Hinayaan ng Panginoon si Peter to be on a downfall so that he could bounce back. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Lord, hindi mangyayari. Gusto mong bumaba ako, hindi. Lord, hindi mangyayari yon. Ito, papatunayan ko talaga, Lord, na mahal kita. Laging ganun si Peter. Laging pataas. Confident sa kanyang sarili. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. You know what's good about this passage? Hindi yung nagkamali si Peter kundi ang Panginoon mismo dineclare sa kanya na mangyayari yon. What I learned from God is this. God expects that you will not get it right all the time. Akala ni Peter, nung binagong kanyang pangalan na Pedro, Simon, now you are Peter, rock, stable, and thus indestructible. Akala niya, always tama ang gagawin niya. Okay? Akala niya yun ang expectation talaga sa kanya ni Christ. Hindi, ang totoong expectation sa kanya ni Christ, Peter, hindi laging tama ang gagawin mo. Papalpak ka din. Okay? But here's the good thing. But God expects that you will bounce back every time. Expected ng Panginoon magkakamali ka. Expected ng Panginoon manlalamig ka. Pero sabi rin ng Panginoon, ine-expect rin niya ang kanyang mga anak na dumaan sa apoy, na dumaan sa maraming pagsubok, na magba-bounce back every time. And when they bounce back, they are stronger. They are passionate. He expects that. We thought that God is expecting perfection, but God expecting you to fall so that you could bounce back higher. We have a wrong expectation about God because sa totoo lang, nung una, ganun tayo kasi masyado tayong passionate sa Panginoon. Diba yung konting pagkakasala, you feel guilty talaga na because you really love God. Pero hahayaan pala ng Panginoon that you fall. That you don't get it right para mag-bounce back ka. Ito pa, nakakatuwa yung sinabi ng Panginoon. Balikan natin yun. He is expecting Peter to bounce back. It's not a matter of if, it's a matter of when. Sigurado ang Panginoon na magba-bounce back si Peter. It's not an if condition. Hindi niya sinabing, and if
you have bounced back. Kasi kung nilagyan niya lang ng condition na yun, naku, nasa sa ating sariling kakayanan ng ating bounce back. Pero sinabi niya, when you turn back, sigurado ang Panginoon magba-bounce back si Peter. At the same thing that God wants to tell you today, sigurado ang Panginoon na kung lalagpak ka man, sigurado siya, you will bounce back. It's a matter of when. Kailan? Kailan mo gustong mag-bounce back? Kailan mo gustong tumagal dyan? Down on the fall. Down on your mistake. God expecting you to bounce back. Nasa iyo yung timing. Akala natin, perfect time ng Panginoon, babalik din ako sa church. It's up to you to decide when. Expected ng Panginoon. Kaya magkamali ka man, this 2021, magkamali ka man, ina-assure ng Panginoon, you will bounce back. Amen po ba doon? Pakisabi nga sa katabi, pag malaki mo lang, I will bounce back. I will bounce back. And true enough, nangyari po ang denial. Peter, go down. Alam mo yun talaga yung naramdaman ni Peter when he denied Jesus. Not just one time, pero 3 times. Ito pa yung masakit doon. Hindi lang po yung pagka-deny eh. After that, pagkatapos ng third denial, ito po yung nangyari. The Lord turned and looked straight at Peter. Alam mo yon? Pagkatapos mo magkamali, biglang nagkaroon ka ng eye contact doon sa pinagkasalaan mo. Ouch yun, no? Diba po sa mga mag-asawa, sabi ko na sa'yo eh. Alam mo yan? Yung mas maingay ang tingin ng mga babae kaysa sa kanilang pagdadada. No? Isang tingin lang eh. Sinabi ko na sa'yo. Isang ihirap lang eh. No? Alam na yun, no? Yung mga lalaki, walk out na. Ganun, no? Ito pa, napakamakapangyarihan. At the first time, sabi sa inyo, tandaan natin, di ba? Ang first na kanilang meeting, nag-eye-to-eye contact din sila. Pinalitan ng Panginoon ng kanyang pangalan. But this time, iba na ang senaryo. He denied Jesus 3 times. If you are Peter, nakatangin sa'yo si Jesus Christ, after mong magkasala, after mo siyang i-deny, ano mararamdaman mo? Ano magiging interpretation mo sa tingin ni Jesus? Siguro interpretation natin sa tingin ni Jesus, sabi ko sa'yo, Peter, sabi sa'yo, magkakamali ka eh. Siguro kung ikaw yun, no? Oo nga, no, Lord. Diba yung tingin na yun? Pero I believe hindi yun ang tingin ng Panginoon kay Peter. Hindi yung ganong tingin na naninisi. Peter? Yabang-yabang mo kanina, ha? Hindi pala ako i-deny, ha? Magbabasa pala, magde-devotion pala, mag-aayos pala ng buhay, ha? Titigil na pala bisyo, ha? Alam mo yan, yung kapag alam natin na mayroon tayong sinabi sa Panginoon, Lord, this 2021, share ko ang family ko. Pero yung bigla kang nagwala, after mo nun, no? Alam mo yun yung parang sinasabi, anak? Sige pa. Diba? Pero I believe, iba ang tingin po ng Panginoon. Here's my interpretation. When Jesus looked at Peter, it's not to make guilt, para siya ay ma-feeling guilty. Hindi ganun ang Panginoon natin. Na kapag nagkamali ka, paparamdam niya talaga sa yung nagkamali ka. Hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon para sa akin, when He looked at Peter, ganito po para sa akin interpretation ko nun, no? Yung mata ni Jesus Christ saying to Peter, Peter, I told you, kakamali ka. Pero alam mo, Peter, kaya ako nandito ngayon sa sitwasyon ko kasi i-redeem ko pagkakamali mo. I am going to the cross para sa'yo. I believe that's what God is telling to Peter. Peter, wait ka lang, nagkamali ka. Pero meron akong ginagawa. I will die for the cross. I will die on the cross for you. Yun yung tingin ng pagmamahal. I believe ganyan ng Panginoon sa atin kapag nagkakamali tayo. Anak, I have died for your sins. Anak, I will make a way for you to get out. I believe that's our God. That when we go down
Hindi niya tayo sinisisi, hindi niya tayo binibigyan ng mad eyes, kundi binibigyan niya tayo ng loving eyes. And here's what's good. Ito po, kapag tama po ang pagtingin natin sa Panginoon during that time that we go down, ito po, very powerful. Then Peter remembered the word. Pagkatapos ng pagkakamali at ng eye to eye, ang naalala ni Pedro ay ang salita ng Panginoon. Pero medyo bad news po Kalahati lang po ang kanyang naalala. The Lord had spoken to him, "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." That's only half of what God really said. Balikan niyo po yung verse na binigay ko sa inyo. Hindi yun ang whole version ng sinabi ng Panginoon. Ang whole version, Peter, when you turn back, you will strengthen your brothers. Pero good na din. Meron siyang naalala. What I want to point out, kapag nagkakamali ka, minsan, dun mo naaalala ang revelation ng Panginoon. Bakit ganun? Alam mo yon? The moment you sin, the moment you fall, mas naririnig mo that God loves you, that God will embrace you, that God died for you than on the up times. Diba, ako, personally po, whenever I really commit mistakes, I remembered the word of the Lord. Could it be, mga kapatid, na pinapababa ka ng Panginoon para maalala mo ang sinabi niya para sa'yo? Could it be that you have lost so much on 2020 para maalala mo that He is the God, your restorer? He could restore 2 times whatever the locusts have eaten in your life. He makes you remember in the times you go down. May purpose ang Panginoon kung bakit kailangan Kanyang pababain. Kasi mas maririnig mo ang Kanyang salita. Pero minsan, at madalas din, kalahati lang. Alam mo, meron kang dapat gawin para marinig yung next part. Si Peter merong ginawa. Ito yung first encounter niya. He remembered the word of the Lord. Pero meron siyang ginawa so that he could remember the first part. That when he bounced back, he will strengthen his brothers. Nangyari po yun nung siya ay gusto nang mag-quit on ministry. Tapos na wala na si Jesus Christ. Kaya he died. He went on fishing. Yun yung kanyang original job Bumalik na siya sa dating buhay na lang, Lord. Total, lagi naman ako nagmali. Mga ganun, diba? Mga natin. Lord, ilang beses ko nang tinry na ayusin ang buhay ko, pero Lord, wala talaga. Hindi maalis ang bisyo, hindi maalis yung aking pagiging mainitin ng ulo, balik na lang sa dating buhay. Okay? Ganun si Peter. That's Peter's syndrome. And then, they went on fishing. Jesus Christ resurrected sa mga kakaalam po ng story. And He went outside and wept bitterly. Ito po. Natutunan ako sa Panginoon, ang pagpapalo ay pagtuturo, hindi pagpapalayo. Ang palo ng Panginoon ay tuturuan ka, hindi ka papalayuin. Malalaman niyo po kung tama po ang response niyo kapag dinisiplina kayo ng Panginoon. Kung ikaw ay mas lalong napapalapit sa Panginoon in time of your discipline, tama ang response mo. Pero kapag ikaw ay lalong napapalayo sa Kanya, kapag pinapalo ka niya, mali ang response mo. Okay? Tinuturuan ka niya na maalala ang Kanyang salita kapag pinapalo ka niya. Okay? Ito po, na marami akong nasaksihan. Gustong magpaayos sa Panginoon. Lord, ayusin mo buhay ko. Pero hindi makabalik-balik sa church. Hanap ng ibang solusyon. Samantalang, kung babalik ka lang sa Panginoon, mas lalo kang lumapit sa Kanya. Tapos ang problema mo. Okay? I believe most of our problems today, yung mga problema po kinakarap natin ngayon, bumalik ka lang sa isang bagay na tinuro sa'yo ng Panginoon.
Alam nyo, kung may problema sa family nyo today, bumalik ka lang sa tinuro niyang pagpapatawad sa'yo. Hindi mo mapagpasensyahan ang mga tao sa bahay nyo, bumalik ka lang sa pagtuturo niya na siya nga nagpasensya sa isang katulad mo. Hindi ka makapag-breakthrough sa pagbibigay, bumalik ka lang. Kung siya nga binigay ang kanyang buong buhay para sa'yo, sino ka para pagkaitan siya ng kahit ano? Okay? Sa bawat downfall, may tinuturo po ang Panginoon. Yung mga matagal mo nang alam, gusto niya lang gawin mo. May kausap pa po tayo. Tahimik po talaga, no? Ewan ko kung malamig po lang dito, no? Then, punta na po tayo. Ano ginawa ni Peter for him to hear the second part or what God had really prophesied sa kanya? Nagkita sila ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni John, "It is the Lord." Ito po ginawa niya. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put back the clothes that he had fallen off and jumped into the sea. Okay? Alam niya, Peter, si Jesus yon. Si Jesus, yung binitray ko, takbo. Minsan ganun tayo, no? Kung if ever, no? Si Jesus, si Jesus, yung mangungutang, yung aking nakagalit, siguro tatakbuhan natin. Si Peter, he knows that it's Jesus and he jumped onto the sea and ran towards Jesus Christ. Just means that to get back what you've lost, you need to go back to what you have left. If you want to get back, if you want to bounce back, whatever was lost in your life, bumalik ka sa iniwan mo. Gusto mo ulit maranasan ang kasiyahan ng Panginoon, bumalik ka sa devotion mo. Bumalik ka sa pag-aaral ng Kanyang salita. Gusto mo ulit maranasan ang Kanyang kapayapaan, then bumalik ka doon sa Kanyang presensya. Yung time nyo na ini-spend together, balikan mo yon. Si Peter, he lost his calling. Pero lumayo ba siya kay Jesus Christ? No. He go back. Iniwan kita ng Panginoon during your hardest time. Pero Panginoon, ngayon nagpakita ka sa akin, kakapit ako sa iyo. He go back to what he left. You want a bounce back? Sino dito gustong mag-bounce back higher than before? You want a bounce back? Go back to what you have left. The answer is not outside. Dun lang sa mga iniwan mo. Andun na po. And here's God's promise sa atin. If you will go back to Him. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God. You want your life to be fixed? Balik sa Panginoon. You want your marriage to be fixed? Balik sa Panginoon. You want your study, your career to be fixed? Balik sa Panginoon. Return to the Lord your God. Nagkamali ka man, ito siya. This is your God. He is gracious and merciful. Praise be to God. He is not a God na ikaw ay lilistahan ka ng lahat ng pagkakamali mo. He is a gracious and merciful God na kapag ako ay lumapit sa Kanya, tatanggapin niya ako warmly. He will not condemn me, but He will embrace me with love. Slow to anger and of great kindness. And He relents from doing harm. That's your God. He is gracious and merciful. Don't ever think that your God will be mad at you, angry at you. He is gracious. He is full of kindness. And ito pa, magugulat kayo when you return to your God na kapag naalala mo kung sino siya sa buhay mo, here's what God will do to you. And I declare, ito ang mangyari sa'yo. Who knows if He will turn and relent and live a blessing
behind Him a grain offering and a drink offering for the Lord your God. Kapag bumalik pala ako sa Panginoon, hindi palo ang matatanggap ko. Ang matatanggap ko, pagpapala mula sa Kanya. He will leave me a blessing when I return to the Lord my God. Lord, 2020, alam ko, nanlamig ako. 2020, my faith dwindles, my doubt arises. Lord, ang daming nangyari for 2020. But Lord, this 2021, I will return to you. You are gracious and merciful. And I declare that He will leave a blessing in your life. He will turn and relent from the curses na supposed to be yung mistake mo will have these curses, this effect. Pero sabi niya, bumalik ka lang sa akin. I will relent on doing this to you. Instead, I will give you a blessing. Ang Panginoon, hinihintay lang pala tayo na bumalik. Bumalik sa Kanya. After all that have happened, ang pagbalik mo sa Kanya, yan ang magiging bounce back mo. I want to leave this to you. This one principle. You only need to do one right thing to make things right. Kahit napakadami ng listahan ng pagkakamali mo sa buhay, nang alam mong ginawa mo, sins in your life, mistakes, flaws in your life, alam mo, basic lang ang dapat mong gawin. Isa lang. Sa haba ng listahan ng mistakes mo, isa lang ang gusto ng Panginoon na gawin mo. Return to Him. Return to the Lord your God. Alam mo, sa mga di po nakakilala sa Panginoon, alam nyo, nakakatuwa, no? Yung isang decision na yun, it saves us from all the worst pa na possible na mangyari sa atin. Yung desisyon lang na, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Isa lang ang ginawa ko, pero ang dami mong ginawa sa buhay ko. Lord, on that one decision, I have been delivered from all the things that kept my heart broken. Yung isang desisyon na yun brings you peace. Yung isang desisyon na yun brings you an indescribable joy. Isa lang. You just need to go back to the basic. Peter, ito yung message niya kay Peter at sagot sa mga may Peter syndrome na laging gustong patunayan ng kanyang sarili sa Panginoon. Peter, binago ko ang pangalan mo not because I'm expecting you to do that, to be that. I am expecting myself to do that to you. Ako ang gagawa nun, Peter. Ako ang magiging sandigan mo. Peter, unstable ka pa rin. But I called you Peter because now you have me in your life. Now you have Jesus in your life that will make you strong, that will make you indestructible, that will make you a conqueror. It's not about me proving myself. It's about God being true to His word. The breakthrough starts on just one right thing. Could you bow your heads today and let us just pray to God? Father, today, let your freedom be released to your people. Today, oh Lord, remind us of the basic of your love, that Lord, though we fall, though we stumble, you are the strength of my life. You are the strength of my feeble knees. Father, today, may you give us peace and give us freedom so that we could bounce back higher. Today, I declare to you that God's calling and plans in your life shall happen and be fulfilled. That nothing that you have done, whatever, how deep you have fallen, God will do His plan because He is faithful and true. In Jesus' name, amen.